Welcome to my vlog here in Tokyo. Goodbye, Japan! Welcome to London! Hello! For today's video nga, ipapakita ko nga sa inyo yung naging trabaho ko sa Japan na 1.5 taon. At itong trabaho na to ang naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng kwalifikasyon na makapagtrabaho dito sa United Kingdom ngayon. Nahuhulaan nyo na ba kung anong trabaho ko? Kung nahulaan mo na nga pues, tama ka, isa po akong nursing assistant, cargo, healthcare provider, healthcare assistant. I am working in health field. At yun nga, very in demand din dito sa United Kingdom. In demand din naman siya sa Japan, kaya lang mas mataas kasi yung sahod dito sa United Kingdom. Kaya mas pinili ko na pumunta dito at pangarap ko talaga pumunta dito sa United Kingdom, especially in London. At sapat na yung 1.5 taon para sa experience at sa kwalifikasyon. Tamang rinig nyo, 1.5 taon lang ako nagtrabaho na cargo dito sa Japan. At yung unang 3 taon ko ay nagtrabaho nga ako sa factory. Papakita ko din sa inyo yung video na yun, kaya subaybayan nyo lang yung mga vlog na i-upload ko. Naalala ko nga nung nasa Pilipinas pa ako, talaga nag-aral ako ng caregiver. Kasi alam ko hindi man talaga yun sa mga malalaking bansa. But unfortunately, hindi ko yun natapos kasi may mas magandang opportunity na dumating. Yun nga is yung mag-Japan ako as trainee. Hindi mo nasunod yung plano natin noon, pero mas maganda yung naging plano sa atin ni Lord na makarating tayo dito at magkaroon ng mas magandang experience. Kasama nga sa trabaho kong magpalit ng bedsheet at ayoko nga nagpapalit ng bedsheet sa Japan lalo na kapag winter. Kasi napakarami kong kuryente sa katawan, yung static energy ba yun? Sedenki nga pala yun sa Japanese, may share ko lang. Siyempre bukod sa magpapalit ka ng beddings, ang main na trabaho mo is aalagaan mo yung mga pasyente mo. Una na dyan yung pagbibigay ng personal care, yung mga medication, assisting, feeding, everything. Pero ang pinakagusto ko talaga na ginagawa sa kanila is yung mapatawa ko sila, mapasaya ko sila habang kausap nila ako. Mahirap nga din maging isang nursing assistant dito sa Japan kasi kailangan mo ng lisensya. Shonen Shakensho ata yung tawag sa lisensya na yun, tapos meron pa siyang 2. Yung pinakamababa lang yung nakuha ko kasi hindi na kaya na Nihongo ko. So yes, kailangan mo rin ng N4. Yung N4 ay Japanese Language Proficiency Test. Kasi unlike dito sa UK na meron kaming mga hoist, meron kaming mga equipment na ginagamit na i-lift yung mga pasyente namin. Dito kasi sa Japan, wala kaming mga equipment. So in case na maka-aksidente kami, meron kaming proof na may lisensya kami. At alam namin yung ginagawa namin. Uy, pero wait lang, disclaimer lang po lahat ng mga sinishare ko sa vlog ko is personal experience ko po Kaya kung may maliman, pasensya na, tao lang. Nursing home nga din pala itong pinagkatrabahuhan ko na to dito sa Japan. At meron nga palang 4 na oras na pasok which is early shift, long day, late shift, and night shift. Ang kinagandahan dito yung night shift 8 hours lang tapos pag nag-night shift ka may plus 5,000 yen ka. Pero ang pinaka nahirapan talaga ako yung early shift kasi kailangan mo pumasok ng 6:30 in the morning tapos ikaw lang mag-isa babangunin mo lahat ng mga pasyente mo. Tapos dadalhin mo sila sa lounge. At ipaghahanda ng breakfast na ikaw lang mag-isa. Hindi pa naman ako morning person tapos kailangan mong gumising ng maaga tapos kailangan ko pa mag-bike papasok sa trabaho. Kasama nga rin pala to sa trabaho ko ang mag-ayos ng stock. Meron nga palang 4 na ward tong nursing home na pinagtrabahuhan ko sa Japan. Yung 3 yung long stay na ward pero yung isa yung domiciliary care ward. Nagsusuot nga pala ako ng Belgian kaya parang walang hugis yung katawan ko kasi masakit sa likod. Kasi naglilift talaga kami ng patient dyan. Kaya para iwas sakit ng likod, nagsusuot ako ng belt. Unlike dito sa UK na hindi ako nagsusuot ng belt kasi kailangan mo talaga itaas yung bed bago ka gumawa ng personal care sa mga pasyente mo. Sa mga gusto nga din palang sumubok na mag-apply dito sa UK, i-share ko sa next video ko yung mga company na pwede nyong pag-applyan na nagbibigay ng mga trabaho sa mga iba't ibang lahi. Malay nyo para sa inyo din at ikaw na pala yung susunod na makakapunta dito. Kaya manali ka lang sa gusto mong mangyari sa pangarap mo, huwag kang bibitaw, manalangin ka at mangyayari at makakamit mo ang iyong gusto. In the right time, in God's perfect timing. Mai-share ko nga lang din pala sa inyo na ang typical na uniform dito sa nursing home dito sa Japan ay polo shirt lang dahil sabi gusto ipakita sa mga pasyente na parang nasa bahay lang sila. Nahirapan nga din pala ako sa mga recording. Siyempre nasa Japan ako, normal na Japanese yung isusulat ko. Pero ang kagandahan naman sa computer mo, i-record lahat na nangyayari sa buhay nila sa pang-araw-araw.
Pero ang problema, minsan hindi ko talaga kayang basahin. Pero pagka talaga gusto mo yung ginagawa mo, lahat may paraan. Yung mga stock nga pala namin na to dumarating every week. Yung mga gloves, plastic, mga sabon, mga diaper, mga panglaba. Ang pangit nga pala dito kasi kami din na naglalaban ng mga damit ng mga pasyente. At kami din na nag-uurong pagkatapos nilang kumain. Kami din na naglilinis dahil walang tigalinis. At kahit wala ng corona, lagi pa rin pala kaming nakamask. Diyan sa Japan. That's all. Thank you for watching. Please subscribe.